Dang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Ito The po Better ang You. TNVS, Trending and Isang Value Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising
Gigising sa inyong umaga, mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Araw po tayo ng Miyerkules, ika-13 sa buwan ng Mayo. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Narito ang ating headlines. Pilipinas maaaring magsuko ng sospek sa International Criminal Court sa ilalim ng isang batas ayon sa DOJ. Pulong ng Malacanang tungkol sa isang programa hindi na magiging lingguhan ayon sa palasyo. Senador Bato de la Rosa umapila sa mga kasamahan, wag namang atap na siya ay isuko sa ICC. Samantala, PNP mag-i-issue daw po ng bagong subpena paglipas ang Senate protection kay Senador Bato de la Rosa. Malacanang tikom ang bibig kung may pagbabago sa gabinete matapos ang isang taong appointment ban. Samantala, pulis na nambugbog ng kinakasama sa Bulacan ipinatawag ng Napolcom, nag-I am sorry. Meralco, may bawas singil ngayong buwan ng Mayo. Ay, salamat naman. Samantala naman, isang patay, isang sugatan sa nangyari pong sunog sa Novaliches, Quezon City. Bentahan ng ginto, nauwi sa pamaril sa Midsayap, Cotabato, 2 ang patay at 1 ang sugatan. Yan ang ulo ng mga balita at narito na ang detalye. Nalinaw ng Department of Justice na maaaring magsuko ang Pilipinas ng sospek sa International Court batay sa ilalim ng umiiral na Republic Act 9851. Ang kay DOJ spokesperson, Attorney Polo Martinez, walang pinagbago ang posisyon ng DOJ sa mga naunang pahayag na walang batas na humadlang sa gobyerno na makipag-ugnayan sa International Criminal Court habang inihintay ang desisyon ng mataas na hukuman. Binanggit ng opisyal, bukod sa surrender sa angkop na International Court o Tribunal, isa rin paraan ang extradition. Nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kukonsulta sila sa DOJ kaugnay ng implementasyon ng ICC warrant. Samantala naman, hindi kasama si Vice President Sara Duterte sa mga ipa-aresto naman ng International Criminal Court ICC. Sa panahon po ng programang Damdaming Bayan, inamin po ni Senador Antonio Trillanes IV na masama ang kanyang loob dahil sa wala sa listahan ng mga may warrant of arrest ng ICC ang pangalawang Pangulo. Dagdag pa ni Trillanes, kahit si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre ay hindi rin kasama sa target na ipadakip ng ICC dahil sa kasong crimes against humanity. Sinubukan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na mag-disguise o magpanggap upang hindi makilala, pero wala umanong epekto dahil nakilala pa rin siya. Sa panayam ng programang 2x2 kay Senador de la Rosa,
Ipinaliwanag ng senador na may pagkakataon na nagpagas siya na sasakyan ng nakadisguise pero na magsalita ay nabosesan din siya ng attendant. Samantala, idinitalya naman ng senador ang habulan sa Senado matapos siyang pigilan ng NBI agent sa tarangin sa basement parking ng building dahilan para run for life siya. Samantala naman, binawi na po ng Philippine National Police sa CIDG ang inisyu nitong subpena para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon po kay PNP spokesperson na Police Brigadier General Randolph Tuaño, ito po ay alinsunod sa kautusan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. bilang pagrespeto naman sa institusyon ng Senado at umiiral na Senate Protection Order sa mambabatas. Tinanggap naman ng staff ni De La Rosa ang letter of recall para sa subpena kaninang umaga. Sa kabila po ng letter of recall, sinabi ni Tuaño na tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng CIDG sa kaso ng umano'y extrajudicial killings sa panahon po ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tigom naman ang bibig ng Malacanang kung may aasahang balasahan sa gabinete. Ngayong nagtapos na ang 1-year appointment ban para sa mga kumandidato noong nakalipas na halalan. Sa press briefing sa Palasyo, tumanggi si Palace Press Officer Yusek Claire Castro na kumpirmahin kung sino-sino o ilan ang itatalaga ng presidente mula sa hanay ng mga kumandidato ngunit natalo sa nakalipas na eleksyon. Hindi rin nagbigay ng detalye ang Palasyo kung may nagaganap ng serye ng pag-uusap tungkol sa mga bagong appointments. Kabilang sa mga lumutang na pangalan ay si dating DILG Secretary Benhar Abalos Jr. na usap-usapang itatalaga sa Department of Justice. Kasabay nito, lumulutang din ang balitang posibleng mapalitan na sina DICT Secretary Henry Aguda, Acting DBM Secretary Rolando Toledo at maging si DILG Secretary John Vic Remulla. Samantala, nag-I am sorry ang pulis na nag-viral dalaman sa pananakit sa kanyang kinakasama dyan po sa may Malolos City sa lalawigan ng Bulacan. Sa pagharap po ni Police Corporal Almar Jerome de la Cruz sa pulong balitaan ng National Police Commission, sinabi niya ang kanyang pinagsisisihan ang mga nangyari. Present din sa pagdinig ang babaeng biktima ng pananakit, ngunit tumanggi naman siyang magbigay ng anumang pahayag. Ayon po kay Napolcom Vice Chairperson at Executive Officer Commissioner Rafael Calinisan, nakapaghain na ng administratibong kaso ang babae. Iginit po din niya na papatawan na ng dismissal sa serbisyo ang naturang pulis, lalo't malinaw naman sa video ang nangyaring pambubugbog. May katiting na bawas singil ang Manila Electric Company Meralco ngayong buwan ng Mayo. Sa abiso ng kumpanya, bababa ng 0.015 centimos ang singil bawat kilowatt hour. Ang bawas singil ay katumbas lang ng 3 piso para sa kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan at 450 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng hanggang sa 300 kilowatt hours. Bunsod dito ng pagsuspinde ng Energy Regulatory Commission sa pangolekta ng Green Energy Auction Allowance sa pagalis ng VAT sa natural gas at ang pinaiksing refund period ng Meralco. Samantala naman, patay ang isang 50 anyos na lalaki matapos masuffocate habang tumutulong sa pagapulan ng sunog sa may Everlasting Street, Barangay Pasong Putik, Novaliches, Quezon City. Isinugod pa sa ospital ang biktima. Sakay ng ambulansya nang mahirapan na siyang huminga pero binawian din ng buhay sa daan pa lamang. Isa namang 23 anyos na lalaking nasugatan sa kanang kamay dahil din sa pagtulong na mapula ang sunog. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, sumiklab ang sunog dako 1:30 na madaling araw at mabilis na kumalat sa 15 kamahayan na pawang gawa sa light materials. Pulong tungkol o meeting tungkol sa isang programa ng Malacanang hindi na magiging lingguhan. Alamin natin kung bakit mula sa Palasyo. RH number 14, Lep Narciso Marinlep. Romel Ray, gagawin ng kada 2 linggo ang pagpupulong ng Uplift Committee na nakatutok sa epekto ng krisis sa Middle East.
Sinabi ito ng Malacanang makaraang hindi mag-meeting kahapon ang uplift. Ipinaliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro na nakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na kailangang gawing lingguhan ang pagpupulong. Tuloy-tuloy pa rin naman anya ang trabaho ng mga cabinet secretary at iba't ibang ahensya ng gobyerno para maibsan ang epekto ng krisis. Kaugnay nito itiniyak naman Executive Secretary Ralph Recto na lalong pinalalakas ang mga programa para sa sektor ng transportasyon at seguridad sa pagkain. Sa utos ni Pangulong Marcos, pinaiigting anya ang koordinasyon ng mga ahensya para masigurong na isasakatuparan ang mga programa at mararamdaman ng taong bayan. Ito si Lep Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Let. Senador Bato de la Rosa umapila sa mga kasamahan na huwag silang atat. Na-surrender siya sa International Criminal Court ICC. Ibalita mo nga yan na RH28, Lakay Raymond at Mas. Lakay Raymond. Well, hindi man aminin ni Senador Bato de la Rosa ng Derechana, may tampo ito sa 5 kasamaang senador na gusto na siyang sumuko sa mga otoridad. Ito kasunod ng inihay na Senate Resolution 395 ni na Senador Ping Lacson, dating Senate President Tito Soto, Senador Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino na humihimo kay Senador Bato na sumuko na dahil wala sa batas ang pagkakalong sa Senado ng mga may kasong mas mataas sa 6 na taon ng parusa. Masama ang loob ni De La Rosa dahil ilang taon na niyang nakasamang mga ito sa Senado at bigla na lamang siyang isusuko sa ICC. Wala umanong ibang pupuntahan ang sinasabing pagsuko sa mga proper authorities kundi sa ICC na isang dayuhang korte. Ibinalik ni De La Rosa sa 5 senador ang tanong kung ano ang kanilang pakiramdam, lalo na kay Senador Ping Lacson, kung sila ang nasa kanyang sitwasyon at pipirma din siya ng kalintulad na resolution. Narito si Senador Bato de la Rosa. Kung sila masyadong atatatag na ikulo ako, grabe naman sila eh. Nagsasama kami sa Senado for how many years, tapos gayon na lang, basta-basta na lang nila akong pasurrenderin doon. Alam naman nila na foreign court yan eh, layuhan yan eh. Sana yung, yung pinaglalaban namin ni Senator Lacson in particular, siya, pumirma siya, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Kasama siya sa 5? Apo. Oo. Pero sir, clarify sir niya na to proper authorities, walang mention na ang surrender ay sa ICC. With the present government, saan ka mapapunta niyan after proper authorities? Di ba? With the present government. Yung kay President Duterte nga, hindi nga dumaan ng proper authorities, diretso sa ICC. So ngayon sir, at this point, hindi option. Kung daw yung option yan, meron pa namang ibang option available. Self-preservation, always. Pero na tayong tao, huwag tayong mapaplastikan. Sila rin, yung 5 na yan, kapag sila ang nilagay sa aking sitwasyon, I don't know how they will feel pag ako pumirma ng resolution calling for them to surrender. Tingnan natin. Ako mag-ganon. Anong maramdaman nila? Sa pinakauling panayam sa kanya dito sa Senado, kinahanta ni Senador Bato ang TMAC na siya umunang pundasyon ng kanyang pagmamahal sa bayan at hinimok ang mga cavaliers ng TMA na suportahan siya upang hindi maaresto at madala sa ICC bilang proteksyon sa soberanya ng bansa. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Liderato ng Senado, dapat isuko na si Senador Bato de la Rosa sa ICC. Sino naman nagsabi niyan mula sa Kamara? RH number 12, Manang Milky Regonan. Manang Milky. Romel at Ray, umapela ang Makabayan Black sa liderato ng Senado na isuko na sa International Criminal Court sa Senator Ronald Bato de la Rosa. Iginit ng Makabayan na hindi biktima, hindi martir, hindi bayani at lalong hindi inaapi si Senator Bato. Ayon sa Makabayan, huwag hayaan na magamit ang kapulungan ng Senado ng isang halal na senador na naharap sa isa ring seryosong kaso ng krimen. Sabi ni Active First Party List Representative Antonio Tino, si De La Rosa ang pangunang arkitekto ng Oplan Tukhang kaya dapat lamang na maaresto at madala sa ICC sa The Hague kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ni Tino sa Republic Act 9851 patungkol sa crimes against humanity, pinapayagan na maliti sa mga opisyal ng Pilipinas sa International Court gaya ng ICC.
Sa panig naman Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago, hindi dapat gawing safe house ang Senado ng isang senador na lumabag sa karapatang pantao. Ako si New Criguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido, 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 hataw, balita. Standby pa rin po sa pang mga balita mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong habang ito ng Thank God It's Wednesday. Pilipinas ang oras 17 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful.
Balik po tayo mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong habang ito ng Wednesday. Anyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating pa rin po mga balita, Philippine National Police mag-issue daw po ng bagong subpena paglipas daw po ng Senate protection kay Senador Bato de la Rosa. Report mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Lakay Ray at Mel, tiniyak ng pambansang pulisya ay hindi nito isinasantabi ang alegasyon ng extrajudicial killing sa EJ case laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y kahit na pinawi pa ng Criminal Investigation and Detection Group ang inisip ng subpoena sa mambabatas para humarap sa investigasyon sa Campo Carne. Sabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Ron Dutuanio, patuloy sa documentation ng CIDG. Nakasado pa rin ang imbitahan si De La Rosa oras na matapos ang Senate Protection Order sa kanya. Ginawin ng PNP subpoena bilang pagyal sitwasyon ng Senado kung naratili ang Senador. Pakikilala si General Tonga. Ito ay may kaugnayan sa pinag-usapan ni PNP at ang Direktor ng CIDG bilang respeto sa institusyon ng Senado, kaugnay ng Senate Protection Order na inisyu nila para kay Senator Bato de la Rosa. Patuloy yung investigation nila, kinukumpleto na nila yung mga documentations at makaraan masettle yung issue ng Senate Protection Order. Magsusumite uli ang CIDG para magpa-receive ng panibagong subpoena kay Senator Bato de la Rosa. Pinapulaan ng PNP na may epekto ang dating katungkulan ni De La Rosa bilang PNP chief siya hindi pag-implementa. Kuwara sa Criminal Court ay kitonyo, maghintay lamang sila ng court order para sa extradition o kung hindi naman ay tamang koordinasyon mula sa Interpol. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, sa Pilipino. Citizen's arrest laban kay Senador Bato de la Rosa inilutang. Ibalita mo yan, RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Standby, Miss Giselle Ricafort. Samantala naman, dalawa raw pong may-ari ng sports car na nagpatakbo ng 200 kilometers per hour. Ha? Diyan po sa may Commonwealth Avenue. Ano ba naman yan? At isa pa na gumagamit daw po ng peking plaka. Ayun, lagot kayo ngayon sa Land Transportation Office, LTO. Ating alamin sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val. Ay pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office o LTO ang dalawang may-ari ng sports car na sangkot sa magkaiwalay na viral traffic violations. Ito ay kasunod ng pagharurot sa bilis na 200 km per hour ng isa at ginawang racetrack ang kahabaan ng Commonwealth Avenue habang nahuli namang gumagamit ng peking plaka ang isa pang luxury vehicle. Ang iniisyuhan na magkaiwalay na show cause order ay ang may-ari o itong may-ari ng Ferrari Coupe na walang lehitimong plaka at Aston Martin Vantage na nilampasan ng doble ang speed limit. Pinahaharap sa LTO Intelligence and Investigation Division o IIID ang kapwa driver ng mga sasakyan para dumalo sa pagdinig na itinakda sa Mayo 19 at Mayo 20. Sa ngayon, bukod sa nakaalarma ng mga sasakyan ay pinatawan na rin ng 90-day suspension order ang driver's license ng kapwa nagmamaneho. Babala ni LTO Chief Marcos Lacanilaw, kundi sukatan ng estado sa buhay ang pagsunod sa batas at hindi ko konsintihin ng ahensya ang irresponsableng pagmamaneho. Nilinaw ng LTO na kapag hindi sumipot ang may-ari sa takdang petsa ng pagdinig, ituturing itong pagtalikod sa kanilang karapatan at base sa mga video at evidensyang nakalap online. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin si Giselle Ricafort. Citizen's arrest laban kay Senador Bato de la Rosa inilutang. Giselle, magandang hapon. Na kay Ronald, kung hindi daw kaya ng pulisya at ng gobyerno, taong bayan na yung aaresto kay Senator Bato de la Rosa na nananatili sa Senado ngayon. Ayon kay bagong alyansang makabayan Chairman Teddy Casino, maaari silang magsagawa ng citizen's arrest kung papapasukin sila doon sa mataas na kapulungan. Idiniin niya na hindi na kailangan ng arrest warrant mula sa lokal na korte bago sumuko ang senador.
Punto ni Casino, kinikilala ng gobyerno yung inisyong warrant ng International Criminal Court at may batas tayo na nagsasabi na pwedeng isuko si Bato sa International Tribunal. Isaan ng pambabasto sa proseso at pagkakait ng justisya sa mga biktima ng Duterte War on Drugs, yung pagtatago ni De La Rosa sa Senado ngayon. Naniniwala yung bawat bayan chairman na bukod sa impeachment laban kay VP Sara Duterte, may kinalaman din sa pagpapanagot ni De La Rosa yung palit liderato sa mataas na kapulungan. Pakinggan natin. Offer nga kami na kami na ang arrest sa kanya. We can conduct a citizen's arrest. Payagan lang ng Senado na kami ay pumasok. So walang hindi justified, walang basis yung demand ni Bato de la Rosa na dapat local court. Because sa ilalim ng ating konstitusyon, ating mga batas, may sarili nga tayong batas nagsasabi na pwede namang isurrender ng otoridad ang mga katulad ni Bato de la Rosa sa ICC. Dahil kanina lamang nilabas ni Senate President Alan Peter Cayetano yung mahigit 1,200 na kapulisan na nagbabantay dito sa labas ng Senado. Kinausap ni Cayetano si SPD Deputy Director for Operations Colonel Robert Baisa at sinabing sundin yung chain of command. Mataas daw yung mga emosyon ngayon pero lahat naman sila ay pinoprotektahan lamang yung institusyon. May higit 1,000 relihis sa lakay mula sa Tindig Pilipinas at iba't ibang grupo yung nagmarch na patungo dito sa Senado pasado kaninang alas 2 ng hapon. Bit-bit yung mga placard, isinisigaw nilang arestuhin, pusasan si Senator Bato de la Rosa at litisin si Vice President Sara Duterte. Kaiba sa sistema kaninang umaga, binuksan na ng pulisa itong northbound lane ng Jokno Boulevard. Inayadan yung mga demonstrador na magprograma dito sa gilid ng gate ng Senado habang nakabarikada naman sa paligid niya ng mahigit 1,200 kapulisan. Ito si Giselle Rico Ford para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala naman, isang Chinese, isang Malaysian at 13 iba pa nasangkot daw po sa crypto investment scam. Arestado daw po ng NBI sa Mandaluyong. Report mula kay RH27 Noche Kakas Noche. Lakay Ray at Romel, sinilakay sa pinagsanib na puwersa ng NBI at iba pang law enforcement agency ng ang isang condominium unit. Kasunod ito sa isang sa nakuhang informasyon na may illegal activity sa lungsod ng Mandaluyong. Arestado ang isang Chinese at isang Malaysian national at labing tatlo pang mga Pinoy na sinasabing sangkot sa crypto investment scam na kumpista ang sabot-saring computer devices tulad ng desktop computers na bahagi ng digital forensic examination. Batay sa natanggap na informasyon, isang alias Yes, isang alias Boss Choi ang pasimuno sa scamming activity sa lugar. Gumagamit umano ito ng scoop website para makasolicit ng cryptocurrency mula sa naging biktima. Kakasuhan ang mga naaresto ng paglabag sa Section 6 ng Republic Act 10175 na kilala bilang the Cybercrime Prevention Act of 2012. Tarif sa 27 no Chikakas DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Caloocan LGU, muling bumalangkas ng mga paraan upang mapanatiling maayos ang usad trapiko at ang kapayapaan sa syudad. Ibalita mo yan na Rich number 23, Edwin Duque. Tama ka, Kuya Romel, upang mas mapabuti pa ang problema sa trapiko sa Luzon, Caloocan at kapayapaan ay nagkaroon ng gustong pinaghandaan ng Luzon, Caloocan. At dito ay pinangunahan ni Mayor Alo Malapitan itong pinaka-speaker na quarter committee ngayon. Kasama itong Peace and Order Council kung saan ay pinalakay na rin ang mga kapagtagot-tayan ng Luzon ay iba't ibang ahensya. Sa mga nakalipas na buwan, ayun din ang mga plano na itinatag ng konseho para sa mas maayos na daloy ng trapiko at handa na rin maging sakuna at pagpigil sa mga krimen. Pinasalamatan nito ang mga tanggapan ng ahensya na bumuo ng konseho ang kanilang patuloy at pagkikisa
tulungan sa pamalalungsod ng Caloocan ng mga mais katuparan ang mga adikain para doon sa kapakanan ng bawat batang ng Calo. Aris na, Titre, Edwin Duque, nagulat kasi sa Region ng Pilipinas. Thank you. Salamat, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas ang oras alas 2:32 ng hapon. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa Rapido, hataw, balita. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Ranchada, probinsya. Standby, John Di Makutag sa ating pong mga balita. Isang lalaki daw pong sakay ng motorsiklo abay patay nang maaksidente matapos makabangga nga po ng ng aso. Diyan po sa may Ormoc City. Ating alamin sa report ni RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Patay ang isang 23 anyos lalaki matapos masangkot sa isang self-accident sa barangay Gaas pasado alas 12 ng madaling araw. Ayon sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Ormoc City Police Office, minamanyo ng biktima ang kaniyang motorsiklo pauwi na sa kanilang bahay matapos manggaling sa isang disco party nang biglang tumawid umano ang isang asong galas sa kalsada sa Purok 4 sa naturang barangay.
Dahil dito nabanggad ang biktimang aso dahilan upang mawalan siya ng kontrol at bumagsak sa kalsada. Agad naman responde ang Ormoc Rescue at itinakbo ang biktima sa Ormoc District Hospital, subalit ideklara na dead on arrival ng attending physician dahil sa tinamong matinding pinsala sa katawan. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa mga motorista magdoble ingat lalo na sa pagmamaneho tuwing gabi at madaling araw upang maiwasan ang kaparehong insidente. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na lang naman ang pinagbabaril sa Laguna, patay. RH number 30, Eric Dastas. Kuyang Eric. Kuya Rebel, hindi na nga umabot ang buhay sa ospital ang biktima na nakilalang si alias Carlito. Arahan siyang pagbabaril ng hindi nakilalang suspect sa Purok 5, Barangay San Juan, San Pablo City, Laguna. Ayon sa San Pablo Police, nakatanggap sila ng tawag mula sa opisyalis ng barangay patungkol sa naturang insidente, kung saan agad nila itong tinungo at nagsagawa sila ng investigasyon. Ayon sa pulisya, napag-alaman nila na may dati ng kinakaharap na kaso na may kinalaman sa droga ang naturang biktima. Posible anyang may atraso sa mga sospek ang napatay na biktima. Patuloy na gumugulong ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng salarin. Ito si Eric Dastas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Eric Dastas. Samantala naman, 3.4 na milyong pisong halaga daw po ng shabu. Abay na kumpiska raw po sa Bacolod. Ating alamin sa report ni RH46, Rex Cantong. Rex. Nabawi ng mga otoridad ng mahigit 3.4 million pesos na halaga ng illegal na droga o suspected shabu sa isinagawang drug by bust operation sa Barangay 10, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Lieutenant Colonel Bolter C. Pinuno ng City Drug Enforcement Unit ng Bacolod City Police Office, ang suspect kinilala lamang na si alias EJ, residente ng Purok Boulevard, Barangay 14 ng nasabing lungsod. Ayon naman sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region, mahigit 500 grams ang suspected shabu na narecover kasama na ang motorsiklo at ilang mga non-drug items ang narecover sa suspect. Maharap sa ngayon ang suspect hinggil sa violation ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bentahan ng ginto, nauwi sa pamaril sa Midsayap, Cotabato, 2 ang patay, 1 ang sugatan. RH number 19, June, Dimakutak. Paring June. Parang Romel, nauwi sa hindi nasahang pangyayari ang diesel sanay transaction sa bintahan ng gintong alahas na naganap sa Barangay Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato Province. Dead on arrival sa ospital ng 2 buyers na sina Muhammad Salimama Tula, 43 at Dato Butch Aguilar Gainal, 54, pawang residente ng Cotabato City. Habang sugatan naman si Gamad Perdosi, 32, residente ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. At maswerte namang hindi nasaktan ang 17-year-old na anak ni Dato Butch Gainal na naroon din sa nasabing transaksyon. Sa report mula sa Midsaya PNP, nagkasundo ang mga biktima at ang kalalaking nagbebenta ng gintong alahas mula sa Malabang, Lanao del Sur na magkikita umano sila sa bayan ng Midsayap. Subalit habang nasa gitna na ng transaksyon, biglang bumunot ng baril ang mga sellers at pinagbabaril ang mga buyers dahilan na out of control ang minamanehong sasakyan ng mga biktima na bumulusok sa isang ilog. Matagumpay namang nakatakas sa mga seller suspect sakay ng single motorcycle habang tangay ang pera ng buyer sa halagang hindi bababa sa 2 milyong piso. Binasag na ng mga concerned citizen ang window glass ng pick-up truck at nailabas ang katawan ng mga biktima para madala sa ospital. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, June. Samantala naman, 4 daw pong drug suspect na timbog, higit 300,000 pisong halaga ng illegal drugs na kumpiska raw po sa Baguio City at Benguet. Report mula kay RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy.
Natimbog ang 4 na drug personalities at nakumpiska naman ang higit 300,000 pisong halaga ng iligal na droga sa maghiwalay na anti-drug operation sa Benguet at Baguio City. Sa Baguio City, 3 street-level individuals ang nadakip sa maghiwalay na bypass operation sa barangay East Quirino Hill. Nahuli ang 45 anyos na lalaki matapos magbenta ng 2.5 gramo ng shabu na may standard drug price na 17,000 pesos. Nasamsam din sa kanyang 5.5 grams ang shabu na nagkakalaga ng 37,400 peso. Samantalang sa barangay Pakdal, natiklo naman ang 2 drug personalities na nagbenta ng 1 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 6,800 pesos. Sa lalawigan ng Benguet, natimbog ang 35 anyos na suspect sa barangay Pico, La Trinidad na mga nagresponding tauhan ng La Trinidad Municipal Police Station. Nabawi sa kanya ang ninakaw nitong mga gamit at 4 na sachet ng shabu na nagkakalaga ng 9,112 pesos. Sa ikinasa namang marijuana eradication operation na diskubre ang plantasyon sa barangay Abadeo, Kibungan. Winasak ng mga operating troops ang abot sa 1,200 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 240,000 pesos. Ang mga suspect at nakumpiskang kontrabando ay nasa custody ng mga operating units. Sasampangan ng mga naarestong ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, samantalang dagdag na kasong pagnanakaw ang isasampang kaso laban sa suspect sa La Trinidad, Benguet. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang arestado dahil sa dynamite fishing sa Iloilo. Jocelyn Maque ng Action Radio, Iloilo. Naaresto ng mga miyembro ng Iloilo Provincial Bantay Dagat ang 2 mangingisda dahil sa ginawang dynamite fishing sa kadagatan ng Carles. Nasa kustodiya na ng Carles Municipal Police ang mga arestado na pawang taga Masbate City. Nasamsam ng mga otoridad ang fishing boat at mga paraphernalia na nagkakalaga ng 100,000 pesos. Na-recover rin ang 1 tub ng mga isda na nagkakalaga ng 15,000 pesos. Mas pinaigting ng Iloilo Provincial Government ang operasyon kontra illegal fishing activities upang maprotektahan ang local marine resources sa rehiyon. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat sa report na yan, Jocelyn Maque. Rapido, hataw, balita. Standby sa report mula sa Pangasinan, maging sa Zambales at siyempre naman sa ating pong Metro Manila. Ngayon! Pilipinas ang oras, alas 2:44. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Hoy. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Rapido, hataw, balita. Balik tayo sa ating programa, Top 5 Most Wanted Persons sa lalawigan ng Quezon, arestado sa Lingayen, Pangasinan. Narito number 38, Freddy Fajardo. Freddy.
Naaresto ang pinagsanib na puwersa ng Lingayen Police at Quezon Police Provincial Office ang top 5 most wanted person provincial level sa lalawigan ng Quezon. Batay sa report ni Lingayen Chief of Police Lieutenant Colonel John Mark Gonzales, ang pagkadakip sa suspect sa Barangay Poblasyon Lingayen kahapon ay sabisya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Quezon sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, especially for possession of dangerous drug under Article 2, Section 11 and possession of equipment, instrument, apparatus and other drug paraphernalias para sa Dangerous Drug Act under Article 2 ng Section 12. Napagkalooban naman ng hukuman ng piyansang 200,000 at 40,000 piso ang akusado para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Matapos ang pagka-aresto sa suspect ay dinarito sa hospital para sa kanyang medical examination at nang maproseso ang booking procedure sa Lingayen Police Station, ibinyahe na rin ito ng mga pulis sa Quezon upang maiharap sa korte na nagpalabas ng mandamiento de aresto. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Arisarte Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Freddy Fajardo. Samantala naman, dating miyembro daw po ng Communist Terrorist Group, sumurrender sa Zambales. Report mula kay Danny Kumilang. Danny. Voluntaryo sumuko sa pamahalaan ang dating miyembro ng Communist Terrorist Group CTG na si alias Ka Tomas, 35 anyos, sa Botolan, Zambales. Kasabay ng kanyang pagsuko ay isinuko rin niya ang isang improvised shotgun, mga bala at isang rifle grenade sa mga otoridad sa pangunguna ng 305th Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 3 katuang ang PP at AFP units. Ayon sa pulisya, bunga ito ng tuloy-tuloy na intelligence operation at community engagement upang hikayatin ang mga miyembro ng armadong grupo na magbalik loob sa pamahalaan. Samantala, pinuri naman ng mga otoridad ang naging pasya nito na tumiwalag sa dating kinakaanibang grupo upang makapiling niya ang kanyang pamilya na matagal na naghatay sa kanyang muling pagbabalik sa lipunan at makapamuhay ng tahimik. Danny Kumilang, RH37, DCRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Thank you, Danny Kumilang. At ngayon, dito muna tayo sa ating pong Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. Alamin natin ang report mula kay Kyle Bulyas. Kyle. Isang employee sa Quezon City dahil sa umano'y pagnanakaw nang aabot sa 1.5 million pesos na halaga ng mga alahas mula sa kanyang amo. Ayon sa NCRPO, napansin ng may-ari ng law office na nawawalan siya ng mga mamahaling alahas at mahalagang gamit noon pang 2025. Napag-alaman naman ng suspect na nagtatrabaho bilang sekretarya at office staff ay mayroong access sa opisina at residential area ng biktima. Na-recover sa kanya ang duplicate ng susi sa isang kwarto kung saan itinatago ng may-ari ang kanyang mga alahas dahilan ng agarang pagkaka-aresto sa kanya. Pero ayon sa mga otoridad, hindi pa rin na ibabalik ang mga nanakaw na gamit hanggang sa kasalukuyan. Sa iba pang balita, abiso naman sa ating mga motorista, pansamantalang isasara ang Marikina Bridge westbound hanggang sa A. Bonifacio Avenue corner St. Mary Street sa Providence Village para bigyang daan ang mga aktibidad sa kapistahan sa Barangay Jesus de la Peña sa Marikina City sa darating na Biyernes, April 15. Sarado ang naturang kalsada simula alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Asahan na pagbigat ang daloy ng trapiko, kaya pinapayuhan ng mga motorista na planuhin na ang kanilang biyahe. Maaari ring dumaan sa Marcos Highway via Mingraus Lane patungo sa J.P. Rizal Street southbound bilang alternatibong ruta. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas sa DZRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Kyle Bulyas sa iyong Metro Manila ngayon. At ngayon, dumako muna tayo sa ating RH Weather News. Ating pong alamin mga kaibigan na timpong kalagayan ng panahon mula sa Pag-asa. Nandiyan po sa ating linya si Ma'am Charmaine Varilla mula sa Pag-asa. Ma'am Charmaine, magandang hapon. Good afternoon mga Ma'am Charmaine. Yes po, good afternoon din po sa inyo maging sa lahat ng ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Yung bagyo nga dito sa loob ng ating PAR na dating si Bagyong Kaloy ay hiling namataan sa layong 540 kilometers
silangan ng Virac, Catanduanes at wala naman na tayo nakikitang direktang epekto nito sa limang bahagi ng ating bansa. Dito nga sa Metro Manila at sa buong bansa, asahan lamang natin yung tsansa ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pagulan, pagsiglat at pagpulog sa hapon, lala ng localized thunderstorms. Sa magiging pagtayangan ng init ngayong araw, pinakamainit as of ngayong araw nga or ngayong oras, nakikita na natin dito sa may bahagi ng Cagayan Valley, particularly sa may Isabela, maging sa mga ilang bahagi ng Central Luzon, kasama nga dyan yung parte ng Tarlac, Nueva Ecija, dito rin sa may bahagi ng Pampanga at Bulacan. Umaabot po yan ng dangerous level. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan. At dito naman po sa Metro Manila, inaasahan na ang heat index po natin ay papalo hanggang 42 degrees Celsius. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine Barilla, nag-uulat. Charmaine? Yes, sir. Ma'am Charmaine? Yes po. Opo, bali ito pong pagbibilang natin ng heat index na ito, hanggang kailan po ito matatapos? Habang hindi pa po nagtutuloy-tuloy yung or wala pa po tayong declaration ng pagtataas ng or pagkakaroon ng habagat or pagsisimula ng tag-ulan, expect po natin na magtutuloy-tuloy po yung ating monitoring ng heat index. Thank you, ma'am. Salamat po. Yes po, maraming salamat. Thank you so much si Ma'am Charmaine Barilla mula po sa DOST Pag-asa. Rapido, hataw, balita. Salamat do sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong habang ito ng Wednesday. Maraming salamat, Ms. Lenapit. Maraming salamat sa ating mga classmate mula sa Bulacan State University. And of course kay Jeric sa buong pesa ng DZRH News Team. Yan po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras 7 minutes bago sumapit ang alas 3 ng hapon.